ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lola, hindi pa nga namin pwedeng marilis kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Boss cutting ang kumpanya ngayon na hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Hindi ka makapaghintay, paano na? Ano, impawang kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado mapangapi, wanted. Ang mga wanted ngayong gabi. Among tsansingero, inireklamo ng empleyado. Sexual ng pang-abuso, huli-huli sa video. Illegal na eskwelahan ang kinakatakutan ng mga mag-aaral. Aming babalikan dahil nagbukas na naman. Kasambahay na nagrabyado, bumagsak pa sa kalaboso. Sa mahigit 1 taon ng aming programa, idinulog sa amin ang iba't ibang klaseng problema. Magkakaiba man ang mga kwento, may isang elemento ang mga reklamo, ang pang-aabuso. Isang byuda ang narito sa ating studio ngayon, mga kapatid. Ngayong gabi, sawang-sawa na siya sa ginagawang kamanyakan sa kanya ng kanyang boss. Tutuldakan po ng wanted ang kamanyakang ito. Sige po, anong klaseng kamanyakan ang ginagawa sa iyo nitong amo mo? Nobyembre nung lumapit sa amin si Janet, hindi niya tunay na pangalan. Mag-isa niyang itinaguyod ang 2 anak at kanyang ina. Kaya, para may pantusto sa pamilya, namumuhunan siya ng tiyaga sa pinapasukang gasolinahan sa Carmona, Cavite. Bali po, nag-umpisa po akong pumasok doon po sa gasoline station 2005. October po yung 2005. Makalipas ang ilang taon, may pagbabagong napansin sina Janet. Ang dati raw striktong bossing, kalaunan ay naging malambing. Siguro sir, nag-umpisa tong ganitong ugali niya. No? 2008 po, yung akala lang po namin naglalambing lang siya kasi lalapit po siya dun sa counter, yung parang chancing lang siya sa'yo, yung ganun. Pero hindi po namin sir binigyan ng mali siya kasi nga syempre boss naman namin siya. Kahit po sa ibang mga cashier na kasama ko, yun din po yung kinukwento nila na pag pumasok sa booth, yun nga, yung pa-chancing, yung ganun. Di na maatim ni Janet ang pambabastos sa kanya ng amo. Pero may mabigat daw siyang dahilan kung bakit hindi agad nagreklamo. Sabi ko nga po sa sarili ko noon sa mga kasama ko, kung wala lang po akong mga anak, hindi po ako magtitiis doon. Kasi nga, yun nga po yung ginagawa niya sa akin. Kaya lang sir, kailangan ko po magtrabaho eh. Kasi paano naman po yung mga anak ko, yung anak kong panganay, nag-aaral po yun. Tapos yung anak ko rin, sa yung mga pangangailangan po namin dito sa bahay, ako po lahat noon. Ang tinutukoy ni Janet na boss na manyakis, ang may-ari ng prangkisa ng gasolinahang pinapasukan niya na si Renato Benito Jr. Maliban sa dumulog sa amin na si Janet, hindi niya tunay na pangalan, may isa pang humihingi ng hustisya mula sa kababuyang naranasan sa among si Benito. Si Helen, hindi rin niya tunay na pangalan. October 29, 12 noon yun. Late na ako pumasok noon, 11 a.m. na. Nagbibilang kami noon, tinawag niya ako. Tinanong niya ako regarding dun sa store. Tapos sabi niya sa akin, bakit ang layo mo? Ayaw mo lumapit sa akin, natatakot ka ba? So lumapit ako sa kanya. Hinila niya yung braso ko. Tapos nung pagsubsob niya sa akin, diniin niya yung mukha niya dito sa may leeg ko. Tapos hinalikan na niya. Tapos hila-hila niya yung buhok ko. Tapos binaba niya yung damit ko. Sabi niya, sandali lang naman daw, pagbigyan ko na siya. Tapos, nilagyan niya ako ng kiss mark dun sa right breast ko. Naglalaban ako, pinaupo niya ako sa kandungan niya. Sabi niya sa akin, Des, di ba, masarap to kasi galit na galit ni, sabi niya gano'n, pagbibigyan mo na ako. Tapos nung binubuksan niya na ulit yung short niya, nakatakbo na talaga ako ng mabilis noon. Ang kanyang salaysay, nagpatibay na may kababuyan ng ginawa ang kanilang amo.
Kulang na lang ang ebidensya ng kahalayan. Nakipag-ugnayan kami sa National Bureau of Investigation o NBI upang maisagawa ang pagsukol sa di umano'y bastos na amo ni Janet. Kapag nakalap natin lahat ng impormasyon kailangan natin, ma-entrap po natin at ma-put in the act natin yung ginagawa niyang pambabastos. Pwede ho ba yun, sir? Yes, sir. All the time, sir. All the time. Sige po. Sasamahan po namin yan sa inyong tanggapan agad, Mr. Dimano. Okay, yes, sir. Yes, sir. Claro. Copy. Salamat po, sir. Magandang gabi po, sir. Para masukol ang kababuyan ng amo, pinatamna ng NBI ng spy cam ang kasulinahan. Sa kuwag ito ng spy camera, habang nagtatrabaho si Janet, biglang hinawakan ng amo ang kanyang dibdib at ang masisilang bahagi ng kanyang katawan. At tulad ng kwento ni Janet, inilabas nga ni Benito ang kanyang ari. Nang sumunod na araw, sa loob ng opisina naman ni Benito naganap ang kanyang kahalayan. Ito na ang hinihintay naming hudyat upang isagawa ang pagdakip sa manyakis na si Benito. Hindi na nakapalag si Benito nang lapitan ng mga ahente ng NBI. At tila may idea na siya kung bakit siya dinadakip nang makita niya isa sa mga nagreklamo ng sexual harassment na si Helen. Meron kang karapatan na manahimik. Lahat ang nasabihin mo, pwede namin ganyan. Kaya ang manyakis na among si Benito ang magsakay sa kalaboso. Pero ano? Meron tayo dokumentado yun. Makalipas ang mahigit isang buwan, handa na muling bumalik sa trabaho sila Janet at Helen. Sinamahan namin ang dalawa na mag-report sa kanilang bagong trabaho. First, syempre yung si God kasi binigyan niya kami ng lakas ng loob para umabot sa ganito. Samantala, ang kanyang among si Benito nakapagpiyansa sa kanyang kaso. Pero hindi pa siya ligtas dahil harapin pa niya sa korte ang mga naisampang kaso ng pang-abuso. Susunod, mag-asawang Nigerian na nagtayo ng iligal na eskwelahan. Muli naming babalikan